Mga karos, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, ngayong araw po ng Webes, May 21. So another day, another house improvement po para sa mga ongoing project. Ito mga karos, for today's video, babalikan po natin yung naging project natin sa Lumina Homes Phase 2. Ayan, nagbibigay po tayo ng update doon and meron tayong deployment doon. According kay client, hindi po siya nagmamadali. Actually nga, ang ano namin doon, ang tanning po ng deadline, yung deadline po ng ating renovation doon is 5 months. Pero yung mga ganong klaseng row house, kayang tapusin po ng 2 to 3 months up to bare to finishing project. Tapos syempre, update na rin tayo sa ibang mga ongoing project natin. Tapos meron po tayong pupuntahan na back job natin na naging project at na i-turn over natin dito sa Lumina Homes Phase 3. Yan, kakamustahin po natin. Mga karamang, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Magandang araw kila client owner. Nandito tayo sa Garden Premier Project. Ayan. So araw-araw naman tayo pumupunta rito kasama si Mulong. So itong sasakyan na to, ginagamit natin siya at minamaximize. Hindi naman po natin siya pinipersa. Siyempre may load capacity lang din po yan. So yung likod nito kayang kumarga ng 700 kilo, pero hindi na natin pinaabot doon kasi yung mga ganitong klaseng sasakyan kaya nasisira to kapag overweight, pag overload po siya. Kaya magandang araw din sa mga kasama natin. Ika nga, nasabi ko kahapon, pag ganitong finishing project na, talagang ang kalaban natin dito yung ambon at ulan. So ito, sinasamantala namin kapag maganito po yung weather, malilim, pabor sa manggagawa yan, pabor sa atin. Pag mainit naman, mahirap magtrabaho. Pero pag ganyan, samantalahin natin na makapagpintura tayo rito. Yan, matapos natin. So sa ngayon, clearing. Meron akong ilang mga gamit na kinuha rito. Tapos yung sa panambak, yan pinapasikaso ko na po rito. So yung sa panambak po, yung talagang hahakutin at hindi iwanan nung naghahakot. Tapos yung basura, nakasegregate. Ito black bag, gumamit na po tayo. Yan, meron pa tayong buhangin dito na magagamit pa po rito sa trabaho. Scaffolding lang at saka mga pamorma na maaaring idiretso ko na sa Anyana Bel Air West project. Yan, yan, naglilinis na sila rito. So dito halos tapos na tayo rito according sa napag-usapan namin ni client. So ayan, hindi pa natin ma-appreciate yung itsura niya gawa ng wala pang lupa at wala pang tanim na Bermuda grass. Tapos dito naman, andito yung ating mga catch basin. Yung catch basin na yan, matatabunan din po kasi ng lupa yan pero lalagyan na lang ng clean out. Yan ang inaasikaso naman ni Kuya Richard dito, is yung ating drain nitong sink. Tapos yung sa water line at saka yung pinaka topping pa nitong sa ilalim po ng lababo kasi kailangan may riser yan tsaka naka-elevate ng konti. Yan dito, kamusta yung ayan, napaluwag na pala nila to. Yan, nakapag-akit na pala kayo ng tiles, no kuya, no? Oo, yes, Master Dino, nakapag-akit na sila ng tiles. Tapos dito tinutuloy na ni Jamil yung sa TV console. Bali Jamil, bibiling ko lang yung ano nito, yung tawag dito, wall fluted panel. Ngayon ang may design Jamil yan, yung kaha na yan. At saka ito lang. Yan yung sa picture. Tapos ito Jamil pala, kasama rin to. Pero hindi, sa wall fluted panel siguro mga nasaan siya 1, 2, 3, 4, 4 pababa. Kaya ito kahit primer lang kasi yung bandang gitna wala na preparasyon. Lagyan ako ng stock plan ko Ayan kuya, tama yan para walang gagamit. Kaya dito, lagyan mo rito, talaga walang gagamit nito. Ayan, mahigpit po nating pinagbabawal na ni Louie na bawal gumamit ng TNB, period. Lagyan mo ng tape. May pakiano na nga. Ay, ito pala, sasara na po natin. So ginawa mo na stockpile ni Master dito. So ayan na nga po pala. Sayang hindi ko na ipakita yung yung ganda niya kasi may gamit na. Pero yan na po yun. So LED nakakabit na. Pagpunta nila ma'am dito, matutuwa na po yan. Kuya, may ano pa to, kornisa?
sir. Yan lalagyan pa to ng kornisa. Yun lang sa taas ng wala, ano? Yung wala lang. Sa taas. Ikaw na bahala daw, Bia. Sige. Tapos, yun nga yung plano. Kuya, magpatulong ka kaya? Para mabilis. Ayun naman si Tawagin mo si partner mo. Mil, biga, saglit lang. Mil, patulong mo na. Mahal lang, ano na to, 5 seconds. 5 seconds. Wala, pasok na natin. Dito lang. Para lubog-lubog dito. Tapos, Mil, turo ko. Ito, finish to. Pati yan. Ito, lalagyan kasi ng mga ano yan. Tsaka to, tiles. Kaya hindi mo na masyad. Primer ka lang. So, ito, finish. Yan, pati yung shelves na yan. Sa kabila. Yan. Tay, talagang hindi makakapag-CR si Jamil dyan. Ayun si Jamil. Meron pa yata, kuya. Yun lang ba? Okay na? Sige. Ayan na. Ito nga po pala pinapaputol ko. Pero si Rusty, makakasama muna ni Master Jojo. Kasi ito na yung ginagawa ni Kuya Rigor. Makinis na. Dito rin sa kabila. Ayan na. Lahat may lahat may primer na. So finalization na lang po. Yan, finalization na lang po yan. Kasi ito na yung tatrabahuin na sunod. Ayan. Kuya Rigor, may suporta naman tayo materialis dyan, no? Okay, marami. So ito naman yung tatrabahuin nila Louie TNB dito. Yan, bali to. Ang tiles nito sagad at dikit na po doon masyado sa ceiling. So magagap na lang siya na siguro mga less than half centimeter para hindi naman po masyadong dikit. Tapos ito sisinsilin. Tatanggalin po ito. So ito yung update natin dito muna sa Garden Premier project natin dito. So yun muna yung update. Nakikipagsapalaran tayo sa weather para dito sa exterior. So kung sakali namang uulan, mga ka-row house, pwede naman po sila dito sa loob. Na malaki-laki pa naman po itong trabaho na to. Tapos yun, kita nyo naman unti-unti nababawasan yung mga kalat dito. Basta iiwan natin yung kila client owner na pulido yung lupa. Yung kita yung lupa malinis. Sa tuwing hapon ako dumadaan dito sa Anyana Bel Air West Project. Ayan, medyo maaga tayo ngayon. Yung mga nakuha po natin sa Garden Premier Project po ay ililipat na po kagad natin dito. Parang itong si Mulong, palagi siyang bakante or laging walang laman, mas maganda. Total naman, gagamitin naman po talaga dito yan. Kaysa sa daling ko pa sa bodega, papabalik-balik lang tayo. Nalipat na nila yung mga coco lumber sa loob. Nice. Luwag agad. Hiramin ko muna yung oras nila ngayon para mailipat tong ating mga additional na pamorma. Tapos scaffolding meron na rin. Maganda weather natin ngayon, hindi ganun kainit. Okay. Kasama na po itong mga scaffolding. Galing naman yan ng garden. Kaya magandang araw at good morning sa mga kasama natin at saka kila client owner syempre. Good morning. So bali yung tatlong butas na may sukat na 1.2 sa excavation, halos kompleto na rito sa gilid. Yan. Ito yung magdadala ng roof deck natin dito. So magiging balcony rin po ito. Parang terrace na rin. Tapos may setback tayo rito. Kaya kukumpletuhin na lang to ngayong araw. Sa ngayon, hindi na mo tayo magpapahakot ng panambak hanggang sa matapos po natin itong mabuhusan. Gawa na yung mga nakasako na yan, lupa yan. Siyang magbabalik tayo ng lupa pagkatapos po ng buhos ng puting. Yan, magbabalik tayo. Yung pangalawang poste, nakatayo na. Ito yung susunod natin. Tapos may tie beam tayo rito.
tie beam natin, kung ano yung laki ng poste, siyang laki ng tie beam natin. Na 16mm din po yung gagamitin natin. Then yung anilyo niya na lateral tie, bali ano po siya. Yan, naka 10mm. Yan, nagbabalan po tayo ng gamit dito. Tapos mag-aasikaso uli ako doon sa garden. Babalik ako ng Lumina Homes Phase 2. Yan, maluwag na uli siya. Ang istorya nga pala ng sasakyan na to, dapat ang kukunin natin yung tama raw. Yung tama raw na nauuso ngayon, or kaya L300 or Isuzu Travis. Yun nga lang, syempre kailangan natin makisama dun sa mga kapitbahay natin sa Lumina. Kasi pag pinark ko yung ganitong sasakyan na medyo mas mahaba sa tapat ng bahay namin, lalagpas po siya kasi mahaba. Uusli po dun sa harapan ng kapitbahay namin. Kumbaga kakain siya. Ito, saktong-sakto po ito. Nasa 4 na metro. Yan, saktong-sakto lang sa harapan ng bahay natin. So syempre, hindi naman po natin pwedeng gustuin lang yung gusto natin. Kaya kailangan din makisama rin po tayo sa mga kapitbahay natin. Hindi tayo pwedeng maging makasarili. Kaya itong sasakyan na to, kahit ganito lang siya, na ma-maximize naman natin yung paggamit. Yun ang mahalaga. Diskarte lang, kumbaga, diskarte. Ayan, hindi ganun kainit. Tapos ito na yung mga nando sa bodega. Malaking tulong na to kay client owner dito. So nga pala, yung mapapansin nyo, meron kaming unang binili mga pinulik board, mga 1/2 ang sukat nyan. Hindi naman nangangahulugan na hindi na magagamit yan. Magagamit po yan. Yung mga gamit natin yan dito sa slab. Yan. Pati ito, hindi lang siya pang taklob, magagamit po lahat yan. Pati yung mga pamoster rito. Ayan, bali, kausapin ko yung tropa kung makakapagpa-deliver na kagad tayo ng ano ngayon, ng buhangin. Schedule na natin kasi kaunti lang to, mabilis lang po ito mauubos. Yan. And kakausapin ko rin sila kasi kung bigla-bigla ako magpapa-deliver, baka mapuwersa sila kasi may mga gamit pa rito, ililipat pa nila yan. Yeah, okay na tayo rito sa garden. Pagbalik ko rito mamaya, hapon na yun, susunduin ko sila. Ayan na, nag-meeting naman na po kami. Tapos yung isang kasama po pala namin, ito si Epoy, kukuha siya ng police clearance pagkatapos ng break time. Yan, considered na whole day na rin po siya. Importante yun makakuha siya kasi dito po kapag magpapasok ka ng tao, i-request mo ng work permit, pero ang validity lang nun 1 week lang. Pag natapos yun 1 week, hindi na natin siya marirenew. Kailangan kumuha na siya ng mga requirements para magpatuloy siya rito hanggang sa matapos. Ganun din yung mga pintor, lahat po. Siya nga pala, nandito tayo sa City Mini Home Depot sa may Biga branch. Yan, bago ako bumalik po ng Garden Premier Project, magdadala na po ako ng wall fluted panel. Ito po yun, yung oak. Yan, bibili tayo nito mga 4 na piraso. Yan, kasi yung TV console na ginagawa ni Jamil, meron po siyang design. So ito yung kukunin natin. Pre, 4 na piraso dito. Ay na, ano pa ako, bibilaw ka na ako. Magkapareha lang ba yan? Ito tsaka to. Pero sa kulay nandiyan, yun pala eh. Okay na tayo rito. Bali, ito nga po pala yung binili natin. Yung code nya is AB07. Kaya 4 na piraso na ito. Nandito ulit tayo sa Garden Premier. Ayan, naghatid ako ng liha at saka basahan dito. Tapos kinuha ko na rin yung iba pang kalat na kagaya nitong karton. Ano ba? Ayan, thank you Lord kasi kala ko uulan na kanina. Pero na-expect talaga namin every pagkahapon, every hapon biglang doon umuulan. Yan. Ito yung update. Yan, sinasamantala po ng exterior paint natin yung mga palisil gray, yung ipangkukulay po natin doon sa dito. Si client owner medyo busy pa yung finalization ng mga pader dito. May konti kaming sinasuggest pero tingnan natin kung mag-a-agree sila. Pero napag-usapan lang kasi natin dito, more on white paint lang.
pero may mga combination ng gray paint, yung dark gray. Tapos dito pag balik natin dito, ito medyo lumuwag na rito. Medyo lumuwag na. Siya nga pala, ito yung wall fluted panel na binili natin sa garden. So hinambing ko na lang po yung kulay niya dito sa matingkad na kulay ng aspen and tiles. Kasi pagka mga wall accent naman, hindi naman po pwedeng parang patay yung kulay niya, kailangan nangingibabaw. So ito yung hahabulin na design at saka kulay ni Jamil. Yan, alam na po ni Jamil yan. May mga konting kailangan lang siya rito. Tapos nung nag-umpisa tayo, syempre may pauna na akong liham binili. So disclaimer sa quality, pero ito ho kasi ginagamit naman po sa pader. Pero ang pinabili ni Jamil sa akin yung nasa na yung hipon natin, Mil. Nasaan? Nandito? Ito. So syempre hindi ko na rin matandaan yun, matagal na. So ito yung gustong gusto ng mga nagbabarnis, ganitong brand. Maganda po to. Mahirap nga lang po makahanap nito sa mga hardware store. Yan. Pero dito sa mga pader wala naman pong kaso kahit na anong brand, basta masunod lang po yung number of grit, kung ano yung grit number. Yan, puti. Puti yung loob tsaka yung labas. Hindi to sa gilid. Abot mo pa naman yan. Puti na lang din. Oo, puti na lang lahat yan sa gilid. Okay naman yan doon. Okay na tayo rito. Sige, kayo nang bahala sa bibilin. Kailangan. Magano sana ako? Pangasa. Kukuha ko ng ano may. Ngayon naka-schedule yung ano ko eh. Yung sa police? Hindi, PSA. Ng PSA. anong PSA? PSA. O sige. Mag-update ka. Ng license. O sige. Kuha ko license. O sige. Kailangan din natin yan. Mas maganda. Mas mapapaganda kung magkakalisensya nga yung isa sa inyo. Isa-isa. Sige, Wi. Yan sila yung mag-aasikaso ng mga fittings pa doon sa TNB at saka iba pang mga kailangan dito. Tayo naman sa Lumina Home Space 2. Tara. Bali ito mga karos, break time muna, pero nandito ako sa bubong at slab ni client owner. Ito yung ginawa natin dito sa project natin sa phase 3. Kaya kung maalala nyo, yung bagong turnover natin dito. Nagkaroon ng problema rito, pero banda rito sa gilid. Yan ito. Kasi literal naman na dikit-dikit yung bahay. Tingnan nyo yung itsura rito. Ito yung problema. Kaya kung magpapagawa po kayo ng bahay tas slab, palagyan nyo nito sukalo, tas magpalagay kayo ng drainage. Ito, yan, drainage. Tapos ito yung ginamit namin dyan na floor drain. Yan, kita nyo, walang nilulusutan yung tubig, naka-stack up lang. Tapos yung sa gawa namin, tingnan nyo, wala naiipon na tubig, laging tuyo. Kaya po may tubig dyan. Dyan na po kasi namin nilusot lang yung sa aircon. Wala naman pong problema yan. Ngayon, ang idea rito, kung magkaroon ng kaso, ito kasi yung pinasang report ni client. So nung nakaraang araw, mula na malakas, ito yung nangyari. So dito banda yun. Yan o. Tapos pangalawa, kasi yung ano pala, yung tubig pag umuulan, dito ang punta. Hindi naman natin to pwedeng galawin. Kasi hindi na natin na pag-aari itong area na to. Kung may aayos nito, yung mismong may-ari nitong unit. So dito ang bagsak ng tubig lahat. Kaya nangyari yon. So pangalawa, ito yung inayos namin, unang punta inayos namin. Ito na yung pangalawa, minimal na lang. So dito na kami nag-concentrate. Yan. Yan, bagka mga ganito, meron kayong na-experience sa mga slab nyo, tas dikit-dikit ang bahay, ito gamitin nyo. Yan, panigurado mawawala problema nyo dyan. Tapos ang susunod na gagawin namin ito,
sisimentoin na po namin yan, syempre ang slide nun papunta na ron sa dulo. So syempre kailangan makisama nung nakatira rito kapag ka sila na nagpagawa. Pag may slab na rin po ito, kailangan maglagay din sila niyang sukalo na ginawa namin. Tapos kailangan may floor drain din para makontrol yung tubig pupunta kung saan hindi ho mag-i-stuck yung tubig. Hindi kagaya na tingnan nangyari rito. Ayan na. So ito lang yung update. So may konting issue tayo rito, pero syempre kailangan natin balikan yan. At kapag binalikan natin yan, masusolusyonan dapat natin. Yan. Okay na tayo rito. Ayos na yan. Trinabaho na namin kanina yan. Observation, tapos sisimentohin natin. Bali mga karos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air West Project. Ayan. Yung project nga po pala natin dito, ayan, morning sun po siya. Ibig sabihin dito nakatutok yung araw kapag umaga, tapos malilim na po siya kapag hapon. So doon na po yung tutok ng araw, ayan, pag hapon. So maganda yun kapag kumukuha po kayo ng bahay. So yun, hanapin nyo po yung morning sun, mas maganda, diba? Para paghapon hindi na ho masyadong mainit. Siya nga pala mga karos, shoutout tayo kay Jesse James Lebron, pero nagpapa-shoutout po siya kay Master Dindo. Nakalimutan po natin. Tapos shoutout na rin po kay Cesario Austria, ayan, sa Austria family ng San Lorenzo Ruiz Taytay. Ayan, shoutout po, ingat palagi. Tapos happy birthday na rin po kay Bogart Vlogs. Yan, nanonood na siya ng vlog nung nandito pa daw si Pangsky noon, at saka nung nag-uumpisa pa lang si Jamil. Ayan, maraming salamat po, hanggang ngayon nanonood po kayo. So ito mga karohas, mag-update na lang po tayo sa project natin sa Luminaw Space 2. Tapos okay na po tayo. Ang konting pasilip dito sa project. Kaya usapan namin ng tropa rito, bali bukas ng hapon magpapadeliver tayo ng 2 truck ng buhangin. Yung para makapagtuloy-tuloy. Yung 2 truck ng buhangin, medyo mapupuno yan. Yan, mapupunta dyan lahat ng buhangin. Tatanggalin na lang po yung forma na yan, ipapasok sa loob. Tapos ito mga bakal, ihilera na lang po yan dito. Basta kailangan maluwag tayo kasi kailangan natin ng mixing area rito. Gagamitin natin to bilang mixing area, pati yung dun sa loob. Yan, nakapagbaba na tayo ng parilya rito. So tie beam, kukompletuhin na lang po yan. Yan, halos okay na. Tapos yung kasama natin nakakuha na rin ng requirements, pero bukas pa natin ng umaga may ipapasa. Medyo na late na rin tayo, hindi na tayo nakahabol. Isang poste rito may forma na. Yan, okay na to. Tigas na yan bukas. Tapos dito asikasuhin na lang po natin tong area na to. Siya nga pala, may mga bahay dito na may minimum required na may setback, pero dito yan, dumikit tayo rito sa pader. Yun po talaga yung nasa plano. Di kagaya dun sa ibang project na ginawa natin, yung mga bahay doon hindi pwedeng nakadikit yung pader at saka yung poste. Sa kasunod na bahay or sa kadikit na bahay, meron sigurong setback na mga 14 to 13 cm. According dun sa muhon na nilalatag po ng developer. Pag nagpagawa po kayo rito, ano yan, yung mismong developer ang maglalagay po ng mga tantos dyan para sa guide, para hindi po lumagpas yung bahay. Pero ayan, may marking. Nakagaya po rito. Ito, makikita nyo rito, may marking na yung, or may guide na. Ayan, yung orange na yun. Sa developer po nang galing to. Ayan na. Kaya hindi na ho kayo maliligaw rito. Ayan na, hindi na ho kayo lalagpas sa sukat. Pero ito, magkadikit talaga. Ayan, bali hinintay ko na lang po matapos yung working hours ng tropa rito. Tapos isasabay po natin sila pa uwi. Anong oras na rin naman po. And time check 4:20, ilang minuto na lang. 4:20 na rin. 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 4
Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog ngayong araw po ng Huwebes. Ayan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Bago matapos tong video na to, may mapapanood pa po kayo. Pupunta ako sa project natin sa Lumina Homes Phase 2. Yan, magbibigay ako ng update doon kung ano na po yung mga nagawa po ron. Yan, ito paalam po muna. Let's go. Tara. Shortcut Umikot pa kayo ron. Haba kasi. Ito yung forma nung nandun sa likod poste po yan. Yan, para bukas ilalagay na lang. Sa sobrang haba niya, hindi na makaliko rito. Kaya kailangan po nilang pumunta ron. Buti wala pa nakatira. Ito mga karaos, nandito na tayo sa project natin sa Lumina Homes Phase 2. Ayun. Yung magandang araw kay Ma'am Del. So ito, wala pa kaming switches at saka outlet na nakakabit dito. Pero pwede naman po natin pa-schedule for overtime. Yan, installation lang naman po yun. So ito na yung kanyang ceiling dito sa may fence area. Yan, gumamit ako ng 4 na pin light dito. Tapos naka 3-way yung switch po niyan. Just in case na madilim dito, si client papasok po siya ng bahay niya, syempre patay lahat ng ilaw galing sa labas. Ito, may switch button siya rito. Ayan, cove ceiling. Ang kulang na lang dyan syempre yung strip light. Pagka ganito po sa bare finish yung renovation, may mga installation na tayo rito. Bali, hinuhuli natin yung strip light kasi marami pang gagawin dyan. Yan, marami pang pipinturahan dyan. Madudumihan lang po yung strip light na ilalagay natin. Ang mga gagawin pa po rito, papagawa tayo ng TV console dito. Doon naman po magpapagawa po tayo ng bar counter at saka isang closet. Okay na rin po rito, wala pa nga lang pong ilaw na mga nakakabit. Meron dyan center light dito sa loob. Tapos dito natin ilalagay yung pinaka closet ni client. Yan dito banda. Ito yung magiging dining area ni client owner. Tapos dito sa TNB, yan, naka-ready naman na po yung installation nito ng mga tiles. Bali pagdating dito sa floor area, medyo maraming alam po tayong babaguhin pa. Tapos ang maganda po rito sa row house na to, kami na po yung gumawa ng bagong linya ng tubig. Ilaw na may exhaust fan na. Tapos dito buhos na lang. Tapos ito yung eksaktong laki ng kanyang sink. So ito yung butas niya. Tapos ito naman yung eksaktong butas nung para sa ano naman po ito, yung sa cooktop. Tapos doon mapupunta yung refrigerator. Na may mga kulang pa na tiles na mga ka-row house na. Yan, may nakapag-comment na yung ilang perasong tiles daw dito ay hindi masyadong hindi po kakulay, magkaiba ng shade, pero pareho lang naman po yung ano niya, yung kanyang yung kanyang design. Yun nga lang na iba, may naligaw. Yan. Okay na tayo dito. Yung magandang araw nga rin po pala sa client owner namin. Yan. Ayos. Tara.